Bah, nakakagulat din ito. Mayroon pang hirit si Vice President Sara Duterte na dapat daw ay bilisan ang trial para malaman ang totoo. May ebidensya daw ba o wala? Aba, kung ikaw ay humaharap sa trial, baka mapapabilis. Hindi kaya insulto ito sa mga abogado at higit sa lahat sa impeachment court at senator judges? Sige nga, pakinggan natin. Sana namin ay mapabilis yung proseso dahil hindi pwedeng tumatagal yung proseso natin na nag-iisip yung mga tao na ano ba, o ba may ginawang sama, hindi ba totoo yung mga akusasyon. So dapat mabilis yung proseso kasi nga, di ba, sa ating constitution nandiyan yung speedy administration of justice. Ayun, no? Yan ang sinasabi niya. Bilisan daw. Alam po ninyo, mayroong proseso. Okay? Abogado si Vice President Sara Duterte, pasintabi na po. Di ba? Alam niyo yun, mayroong proseso. Pag binilisan, maaapektuhan ang proseso. Hindi ba ganon? Sa tingin ba niya, pag binilisan ng prosecution, di ba rereklamo ang defense counsel? Kadalasan nga yung defense counsel talaga ang nagiging dahilan na medyo mabagal at delay sa kanilang mga objection at sa kanilang misleading question. Kita mo na. Di ba? Yun eh. O edi sabihan mo rin yung mga abogado mo na bilisan. Huwag na silang masyadong tumutol para sa presentation ng ebidensya ng public and private prosecutors. Tapos pag sa kanilang side na bilisan din nila ang cross-examination, bilisan din nila ang kanilang pagharap ng ebidensya kung gusto mapabilis. Mayroong proseso eh. Hindi kaya ito parang pang-iinsulto nga sa mga senador judges at impeachment trial. Actually, dami ng trabaho ng mga senador. Isiningit lang talaga nila itong trial kasi ito ay constitutional duty nila. Pero ang dating pala ang Vice President na siyang nasasakdal, nababagalan. Gusto niyang bilisan. Aba, o di bilisan. Kailang apektado nga yung proseso. Anong gusto mo? Wala ng proseso, bibilisan na. Pagkatapos ng presentation, magdidesisyon na ang mga senador judge. Baka hindi mo magustuhan ang desisyon. Tapos pag hindi pumabor sa iyong desisyon, sasabihin nyo lutong Macau, minadali, binilisan. Okay, tama. Yan ang inyong mga palusot Kaya tumingin sa proseso. Kayo kasi ayaw nyo ng proseso. Nakita nyo nung dumaan sa Kongreso, ngayon nasa Senado na, nagpetisyon kayo sa Supreme Court, kino-question nyo ng proseso o binasura ng Supreme Court ng inyong petisyon. Dahil ang alam ng Supreme Court na nasa tamang proseso at yung proseso ang dapat masunod. Kaya binasura yung inyong petisyon, di ba? Mga Duterte. Tapos ngayon, ito, nung ibasura ang petisyon nyo, ang hilingan nyo, bilisan. Tama naman, bilisan. Pero, papayag ba kayo sa Defense Counsel na bilisan? Kayo ang tatamaan dito. Tapos pagka nagdesisyon na hindi papabor, kayo magrereklamo. Ayan ang sinasabi natin Kaya hindi ko alam kung alam ba ni Sara ang kanyang sinasabi. Kung gusto mong bilisan at gusto mong makatulong para sa paghahanap ng katotohanan, humarap ka sa trial. Ikaw ang sumagot. Kasi ikaw lang yung pinakamalakas na testigo dyan at makapaghahayag kung totoo o hindi. Sumailalim ka sa cross-examination ng prosecution. Sumailalim ka sa mga pagtatanong ng mga senador judges, kakampi mo man na hindi. At yan ang maliliwanagan. Sagutin mo yung Article 1, Article 2, Article 3, at Article 4. Natapos na yung Article 4, yung banta, plano. 100% mayroong ang banta kay Pangulong Marcos ayon kay NBI Director Matiban. Ito, Article 1, tungkol sa confidential at intelligence fund. Binanggit na ng mga testigong talagang na-withdraw, na labas yung pera, hindi malaman kung saan napunta ang pera, sabi ng kuha, mali ang pinagamitan, hindi dapat ginamit kung saan-saan. Ayan, sagutin mo yan. At marami pang dapat sagutin. Lalo na pag tinalakay yung di umano'y ill-gotten wealth or ang tawag dito, mga pagdududang merong illegal na kayamanan. Di ba? Merong ganun merong issue tungkol sa pagdududa kung merong illegal na kayamanan. Di ba? Ayan yung mga bank account, bank record, tapos yung BIR record kung tama ang binayaran. At yung isa pang article, yun yung number 3 o number
1, 2, 3, tama, yung number 3, yung bribery, panunuhol, unexplained wealth, panunuhol, at saka ho yung graft and corruption. Ay di sagutin mo yan. Pag ikaw ay nagpunta ron, voluntary, hindi ka naman haharangan ng kahit sino. Mas matutuwa pa nga ang mga mamamayan dahil maririnig ka na ikaw yung magpaliwanag at magdepensa ng sarili mo. Kaya mo iniasa sa iyong mga abogado, so proseso ang sinusunod, kaya talagang matagal. Kaya hindi ko alam kung yan ay publicity, para kunwari ikaw ay nagmamalasakit, o yung sinasabi mo mukhang hindi mo alam. Dahil yung proseso gusto mong lapagin, gusto mong madaliin eh. Seryoso ka ba dyan? Paano pag pinatulan ng mga senador judge at impeachment court na bilisan yan? Actually, gusto rin nila bilisan dahil talagang ubos ang oras nila rito. Lalo na ngayon, may plano pa nga na gawing 5 araw o 4 na araw. Monday, Tuesday, Wednesday, open ang prosecution na gawin ng Friday, gamitin din ng Friday. Mahabang oras yan. Ay, gusto rin ng mga senador talagang matapos na ito. Actually, napapansin ko nga para sa aking sariling observation. Parang yung mga senador judges na minority, parang wala nang gana eh. Hindi na nga pumapasok. Madalas wala sila doon sa impeachment court. Kung nandoon man sa Senado, wala doon sa nandoon sa Senador Lance at nagme-merienda, kumakain. Yung iba naman nasa abroad, yung iba naman ay busy sa labas ng Senado. Pakita mo? Yung mga pinagdududahang pro Duterte Senador judges, yun nga yung napapakita ng hindi na nakaka-interest, laging wala eh. Hindi pa naman nakaka 100% yata sila dyan noong unang araw lang. Nung nakaraan linggo nga, 13 lang yung senador. Dapat 23 yan. Nasaan yung iba? Nasaan yung iba? O paano mapapabilis? Excuse me po. Paano mapapabilis ang trial? Kung ganon. Tama naman at nasa proseso yung mga objection, pagtutol ng defense counsel, pagtutol ng prosecution kapag may mga pinag-uusapan. Yun ang proseso eh. Ngayon, kung gusto nyo madaliin, tingnan natin kung susundin kayo ng impeachment court. O baka sanay kayo sa shortcut na galawan. Nasanay kayo sa ganon. Walang proseso. Mabilis kayong magdesisyon. Kaya sumasabit. Rule of law, due process ang mahalaga. Pag mayroon due process, ang resulta ay katanggap-tanggap. Pero kung walang due process, ang resulta, baka sumakit ang ulo nyo at yung mga tao. Kaya mas maganda may proseso, may due process para ang resulta after trial ay pwedeng katanggap-tanggap ng mga Pilipino. Ganon po yon, part ng demokrasya at paglilinaw ng katotohanan, katarungan at pagbibigay ng pananagutan. Please like, share, subscribe, and follow sa ating mga channel.